draft para magkaalaman ang dalawang kupunan na ito. This is Smart Omega kontra sa TNC Not Pro the Team. only one A seat bound by these at the chains. playoffs ang hinahabol ng Barangay. A seat for am the more playoffs than a weapon. and their life ang Matilda. hinahabol ng TNC. Yeah, contention ang hinahabol dito ng TNC, yung buhay sa regular season. Now we move on to the drafting phase. Smart Omega removes the Julian. Talagang tinanggal kagad yung mga comfort heroes dito ng TNC, yung Louie ni Lancy. Actually magkasama yung dalawang yan nung nangyari yung napaka-unfortunate na diversion ng TNC. Smart Omega, pwede nilang kunin yung Hayabusa para kay Andoryu. They do go that route pero open ang Matilda. Unfortunately for TNC, binasa ng Omega yung kanilang textbook play. Wala yung Paramis. Yep, and grabe no, nandito na talaga tayo sa punto ng torneo na first pick na si Hayabusa, yung dating lagi nating nakikitang pinipili, ay hindi na masyadong pinipili, but they still go and decide with this grabe. Tigreal and Vexana pick. Blitz draft, Auntie! Oh my God! Blitz draft. Ang Hylos and Harit kagad dito ang Omega. Pwede ko muna marksman ng TNC. Pwedeng maghanap sila ng Harit counter. Nandiyan yung Lunox. Na for the longest time yan din yung pinangsasagot dito. Kay Hylos pati na rin kay Hayabusa. Or kunin nila yung Fanny ni Kaizen or Nolan. Actually Nolan ni Kaizen. Carry then will be open for them should they decide to do that. Moskov, Nolan. Well, pwede ba namang mag-carry, Claude. Fourth, carry Claude, Moskov. Yep. Marami kasi naiwan din na gold lane. Ang question lang dito is if mag-aalis ang TNC, medyo delikado considering na kaya siya ng i-burst Harith daw and ng kaya na siya Harith. i-burst ng isang Hayabusa. Pero ang kinaganda kasi, if i-consider man ng TNC yung Alice, ang laki ng combo, yung Vexana, Tigreal, Alice, ang daming setter, and halos lahat ng heroes ng Omega dumidikit sa kanila. So it is a possibility, even though losing lane matchup, lamang naman sa compoise. Yep, and doon natin nakikita, no, kanina binanggit natin ng unang serye, iba yung laning phase doon sa phase na team fight na ang kaganapan. Kasi nga naman, kahit papaano magiging malagkit yung entire lineup na meron dito yung TNC Pro Team. Even the Nolan with his newly buffed ultimate, meron ng slow mechanic, so definitely that's something that we can expect. Kawawa yung Harit dyan, yung kapag binuhusan ka. Ano yung 2-1 na yan? Anong team yan? Yun ang tanong. Pero again, no, going back, kawawa yung Hari kapag binubuhusan ng combo ng isang Nolan. Boss, pakibaba yung brightness. Okay? Bababa yung Bibigyan ko kayo ng tip. brightness. Tama, Kung may tama. flex kayo sa phone nyo, ibaba nyo ang brightness. Oh, number Based from one, experience. correct. Number one, look at the picture. Number two, lower the brightness. Alright, para Two magkalinawan steps. lang tayo. Two-step. Two steps lang yan, guys. verification. Very easy. Yes, makikita din natin dito na 2 steps lang din naman ang ginagawa. Mage ban na rin naman. Vexana, Valentina will be banned out. And for the side of OMG, I think they could go with the Claude ban. Ooh, okay. Meron yung Lunox. Alice maybe, or get an XP first. Kari. Open until is the... Arlot! Export. Pwede export sa heads. CC Kanya-kanyang wow actually. tayo. Kailangan may contra din ako. Hindi ko alam kung paano. But again, yes. There's still a lot of options here. CC ni Heads. Dami miss yung Smart. CC ni Heads. It's nice versus the Hayabusa. Kasi meron kang Vengeance and also it's a decent laner versus the Hylos. It's either CC or Terizla, I think. Arlot pwede. Claude muna. Okay, inuna yung Claude. Okay, gusto nila itago yung XP matchup kasi sa bagay, hindi pa naman nagre-reveal ng XP dito yung Smart Omega. Ang worry mo dito is if sila ang kumuha ng CC. Or Yeah. pwede pa rin namang ibang XP. Parang nakikita din natin no, na Grok, Hylos XP. or Grok XP. Grok XP. Pwede rin, diba? Mala Sanford / Kirk. Tama, Ang tama. galawan na pwede ilagay sa XP, bro. With Lilia. I like Lilia. I like Eve too, though. Pero maka-counter out ng Nolan Claude tsaka if Claude, not, yeah. if not magiging Eh, kaso careful. si Super Prince walang pake. Kaya, Lilia, Eve, or malay mo makakita tayo ng Makagura. Kagura ni Okir? Zaz. Zask. Okay. Standard. Although medyo counter ng ano yan, counter ng Claude din Yung mga alaga, mabilis mamatay sa Blazing Duet. Ano kaya ang XP dito ng team? Bene ni Heads, CC Heads. Diba yung top 2 heroes niya nung last season? Yeah, yung diretso sa likod agad para Yeah. makikita natin kung kaya niyang i-burst down yung mga existing members dito ng Smart Omega. There's a good chance that Terizla or Xborg lumabas dito from TNC, but I'm really rooting for a CC. Lalo pat nilabas dito yung Grok. Ang hirap na kasi patayin lalo pag nag-Vengeance. Yeah. Tapos pwede niyang saluhin yung Shadow Kill ng Hayabusa. Tapos yung tali din ng pagkakaibigan medyo magiging maganda. But show in the XP. Versus Hylos and Grok? Parang hirap. Yeah, parang if may masiset up siya, Harith probably or the Hayabusa, pero ang dulas ng Hayabusa ngayon now that the second and third has been buffed. And even the Harith, for sure, magpo-purify yan. So, I don't know. It's a matter of
proccing the necessary spells to be able to win in this lineup. That's the idea that TNC Pro Team is gonna go for. How will Heads operate with using the Cho? Can Lancy field in their way to get this game number 1? Meanwhile, Smart Omega naman, just like what we mentioned a while ago, they are fighting to get a playoff spot. Who will get the first win? This is Omega versus TNC. Casters, pasok. Sino nga ba ang mas lalapit pa towards spot sa ating playoffs? At the battle was Smart Omega laban sa Welcome TNC to Pro Team. Mobile At nakakaalaman na tayo, game number 1 pa lang. Kaabang-abang ito at bumabalik na naman tayo sa punto kagaya kahapon na pina-first pick na ang Hayabusa. Lalo na hawak na ito ng Endorio. Alam mo naman, basta ako doon, magaling mag-Hayabusa. Ayun naman, agree si Auntie Yanara dyan. Diba? Yan yung mga kahulma. Pero paano nga ba huhulmahin din doon ng TNC? Very interesting draft here. And even yung reactions doon nung panel natin sa Infinix Game Tambayan sa naging show XP pick bigla dito ng TNC Pro Team. Yeah, I agree dun sa sinasabi mo, no? And feeling ko, no, para dito sa TNC, parang iniisip nila, meron naman kaming instant burst, Hindi naman si Kaizen. Aha. Normally, yun naman talaga ang ginagawa niya. And ang goal lang talaga dito ng TNC ay manggulo ng manggulot. Oh! Hindi, nakuha pa Hindi rin. naman. Nakuha pa rin dito ng Dory habang Shadow King ay magaga. Ay, hindi, wala pa level 3 Wala pa lang pa. naman kasi. At si Kaizen, ako delikado ata, makaka-dash out. Habang sa salubong na dito ng Escalera, tatlong members mula sa Omega ang nakaharap sa kanya, flicker from Heads. And nandun yung That's Jit up! Control, habang yung Purify ay nagamit din. Pero napalalim itong si Heads, nakabawi din. Ang tindi ng action, ha? Grabe, kala ko umaapoy. Gusto ko ng hipan. Huwag muna kayo magpatayan dyan. Pero definitely, ang aga nung naging palitan doon. Pero ito muna ang ating community prediction. 89% in favor of Smart Omega. Habang 11% para sa TNC Pro Team. Yeah, and I think ito yung maganda na para sa TNC. Hindi sila lang hihinayang doon sa mga flickers or mga spells nila. No? As long as magamit nila ng maayos, makapag-convert sila into a kill, or even makapauwi mo lang yung opposing side, no? Nung Tama naman. pinupuntahan mo. Importante yun. It's an all or nothing na setup kanina ng TNC Pro Team. And for this round, syempre, mas makakakita tayo ng mas magagandang aksyon. Naka-level 4 ng ating mga junglers. Pero speaking of No. levels, matutunaw agad dito si Jack. No! Ay, Pero hindi makakaligtas pa. umabot. Pero nakuha din ng TNC yung unang pagong ng laban na ito. Now, si Heads, napaka-aktibo talaga. No? Grabe. Grabe naman to. Heads up lagi para dito sa TNC Pro Team. Pero andito na naman ang paborito niyang tambayan. Uy, sumipa siya. Sumipa siya agad. Ako kaya lang, wala lang follow-up. Pero Shadow King, magsasaluhan na lang ng members mula sa TNC. Untog! Andon yung flicker and one shot. Patay kagad si Head. Nauluhan kagad bigla. Halansi, the birthday boy. Sinasalo lang niya yung mga uod dito ni Oker. And this time, a may counter engagement na gagawin ng TNC. Goes in with the blazing duet. Ito yung ginaantay ng TNC. Normal hit mula kay Kozen. Pero pang-DMA out siya. Kaya lang nandun yung Shadow mula kay Antonio. Ngayon ay aalis na muna ang Smart Awat na Omega. muna. May mas iya-action pa ba yung nangyayari dito sa laban natin, Burrito? Grabe. Kasi 3 minutes pa lang. Pero look at the prowess ng TNC Pro Team. 2-2 yung kill score. At bukod pa doon ay hindi natin namamalayan na si Heads from the top, babalik na sa jungle, tapos tatambay na sa purple. Ang dami niya nang naikutan dito sa side ng Smart Omega. Oo, naguguluhan na rin ako sa mga nangyari. Imagine mo, 3 minuto pa lang, ang dami na kagad mga aksyon na nagaganap. No, hindi naman nagkakapatayan kasi nga naman, technically, ang bababa pa ng mga damage ng mga yan. Wala pa naman. Di ba kaka-cooldown ng mga ultimates ng mga yan, kakakuha rin lang. Pero yung mga ulo na hindi kumu-cooldown eh. Mainit ang mga ulo ngayon ng Smart Omega at ng TNC. And so far, ay hindi tumitigil ng TNC hanggat wala rin sila nakukuha answer back dito sa Smart Omega. Which is what they should be focusing on. At ngayon, mas nakikita natin na umaga pa lang or maaga pa lang, gumagawa na ng play at aksyon ang TNC Pro Team. Pero ngayon, magre-respond na rin in a few seconds ang pangalawang pagong para sa laban na to. Kailangan ng paghinga ng Smart Omega at TNC Pro Team. Kumbaga, dito sa mga tagpong ito ay medyo gapagalan lang nila. No? Kasi first 2 minutes, first 3 minutes, puro action puro hampasan, puro bitawan ng mga ultimates. Kailangan kontrolin ang tempo. Oo, may Okay? tempo. Kumbaga sa kanta, dapat alam mo kung ano. Huwag muna yung mga baby this time. Wag muna yan. Mamaya na yung mga Celine Dion din dyan na pang karaoke, pang malakasan. Oo, no? And ngayon, Mga Smart. Kichinadal medley muna tayo. Mga basic lang. Oo. No? Parang lahat alam. No? Oo, para lahat makakasabay. Pero sino nga bang sasabay muna dito pagdating sa pagong present ang lahat? Nakasipa na rin.
at si Hit sa kanila pupuruhan. Makakatakas si Seattle R with the flicker. Pero ito na nga ang counter engagement mula dito sa Smart Omega. Napaging glory spotlight. Naiipit si Escalera sa tatlo. Breaker out pero di siya makakasurvive. Courtesy of Andorio. Ngayon si Atoy ang naman ang pinag-control na hit dito ni Kaizen. Magiging matagumpay ang pagkuha nila doon sa pagong. Pero si Kaizen ay si Ryota lang ang kinuha. 1-1 ang naging palitan. Pero lalamang data doon na Smart Omega kasi nakakuha sila ng pagong onto their hands. And aside from that, ngayon ay sa may bandang baba, makakapuro pa sila ng push yata. Pero look at Kaizen and Kozen. The Zen duo dito sa may bandang taas. Di na rin ng mga pa-X and Y Y axis. axis nito ni Kaizen eh. Kaya pala kasi available na rin pala yung Counter Strike niya, di ba? So, ito yung mga punto na ayaw mo muna makipagsabayan sa isang Nolan. Nolan. Pero ngayon, sa may bandang itaas naman, kung sila magamit pa si Implosion? Escalera, Implosion. Pero hindi niya masasama si Atoy R. Tapang na Habang naman. si Chaknoy nandito, kaya lang walang added reinforcement mula sa Smart Omega. Kaya mapapatay pa ata si Jack Mamba, Jose with a kill. Parang medyo somewhat for Chuck na yung overextend yun. Inaasahan niya yata na darating agad din dun sila Jong. Pero they have to test the waters muna bago kasi pumasok basta-basta. Pero kahit papano ay nadali ni Chuck yung plan doon ng TNC na pumuro at kumuha ng turret this early. And Smart Omega naman ngayon on the other hand ay somewhat hindi ganun yung kalaki naging vision lang kasi lagi nauuna din si Hit sa mga hiding spots. Oo, ang hirap pa naman kapag kakalaban mo yung Ayan isang chote. Tira mo, nakita na kagad. Buti nilang tinanong muna ni Andorio. Sabi niyo nga ni Umi, di ba? Tinanong niya muna yung Grim Camps eh. Sir, meron ba tao dyan sa may gilid? Paghampas niya ng mga shuriken niya, pumunta dun sa may damo, di ba? Yan yung mga kailangan yung kausapin at bulungan. Pre, meron ba dyan? Yung mga golem sa lagubang. Oo, may tao ba dyan? Di ba? Ayun yung mga tips na lamang ang may alam. Kapag nag-RG kayo, ayan, hit nyo muna. Kasi kung saan yung pinakamalapit mo yung nagtatago dun yung pumupunta kahit nandun sa may brush side, di ba? Oo. Pero ngayon sa may brush side tayo, nakatago si Chakno. Mas mauuna ngayon na ang puwersa ng Smart Omega na makaposisyon. Pero definitely kumakate na rin ngayon si Jom. Oo, yan yung kailangan nilang iwasan. Buti nabanggit mo itong si Jom. Medyo item-dependent itong hero na to. Pero kapag nakakuha na ng mga necessary kits, talagang mahirap tigilan. Available pa kanyang Zaman Force. Ngayon si Heads ay matras na rin si Kaizen. Alam ni Chakno, binabadi-badi na. Itong si Kaizen, hindi makakalapit. Ang kumula ng CNC habang si Heads. Escalera! Nahuli yung dalawa pero si Okiro nakapag-purify ngayon. Sipa naman mula kay Heads. Makakatakas ba siya? Hindi. Isa lang ang makukuha pero nakuha naman ng Smart Omega. Matik na, Yung Scouting. turtle. Habang si Kosin ay dumating na rin with that blazing duet. Pero hindi pa ganun kasapat ang damage niya. Hindi nga lang nagtugma yung timing dito for TNC Pro Team kasi so napansin natin na nakakuha naman kahit paano ng magandang spacing and form doon si Kuzi sa may bandang baba. But for Smart Omega, they focus on to the bigger objective which is to get a turret plus a turtle na nga lang din. And aside from that guys, hindi pa naman nila napipitasan ngayon si Andorio. We've seen multiple attempts pero so far hindi pa naman sobrang naging successful. Pero what's good is 4-4 ang ating kill score. Pantay pa rin naman kahit paano pagdating sa total net worth ng bawat isa. Pero hindi pantay sa ngayon ay napapansin natin ang space na na-provide para kay Kaizen. 5-6 na yung total accumulated niya. Kung i-compare natin kay Andorio. Oo nga, no, pumaldo na kagad si Kaizen dito kasi ibinibigay sa kanya. Actually, nakakaagaw pa nga siya ng mga resources dito sa Smart Omega. Kaya hindi kataka-taka na siya ang mas lamang against Andorio. Pero ngayon, ay may pinaplano ang Smart Omega. Nagkukumpulan sila sa Naku, gitna. gusto nila manglamang dito. Ito na nagtanong si Andorio, dito ka muna pre. Masyado mo nga ni-spill yung tea na nandito yung ibang mga members ng barangay. Oo. Habang for TNC Pro Team naman, kailangan nilang iwasan niya yan. Magandang vision yan for Lancy. Kailangan nilang iwasan yung mga posibleng untog bigla dito ni Ryota. At bukod pa doon, syempre, kailangan nilang balansin yung wave nila. The minion wave is everything. Ilang ulit na tayo nakakita ng mga rumerekta lang, bumabasag. And of course, para ma-relieve din somehow yung pressure na nararamdaman dito ng TNC Pro Team. Oo, sobrang importante talaga na makontrol mo yung lane. Lalo na, lalabas na rin. Ilang segundo na lang. Itong unang lord ng ating game. At parang may something dito Ay, so far, yung Grok ngayon. Mamaya, guys, balikan yan. At sa ngayon, eto muna yung babalikan natin. Kasi nandito na naman ang pagsilip. Ayaw nila ng pa-happy birthday ni Ryota. Pero prior to this game, the Grok has been played in the XP lane 4 times with a 75% win rate sa buong regular season natin, ngayong season 14. So, 4 times, pang-5 to. Oo. Tingnan natin kung dadagdag ba yan sa win rate o parang medyo hahati at bababa. Gagana ba to? Kasi normally nakakita tayo ng mga Grok na naka-damage build Kasi nga naman, kumbaga na-re-reflect na or nabibigay na kung ano naman yung physical damage na meron ka, nagtatranslate doon sa physical damage. Tama. At lately, guys, ngayon parang ulit tayo makakita ng Grok somehow
Hindi naman sobrang ngayon lang. Pero nawala ng mana kasi because of the patch note, di ba? Oo. At kung matatandaan nyo ngayon, mas magwawala na siya per skill pa lamang, di ba? Yung power of nature niya. Mapipili pa natin yung power na yan for Smart Omega. Paano nga ba magiging atake? Kasi sila yata yung inuunahan ngayon. Naku, inuna na kagad si Jack Mapa. Habang Blazing Duel, kay Cousin. Pasok dito ang Smart Omega, yung Lord. Sino makakakuha? Si Andorio pa rin. Ang bangungot na kulot. At ngayon si Escalera ay mamamatay. Courtesy of Uker. Grabe naman talaga dito si Andorio. Focus lang sa goal. Nakakuha na ng 1-for-1. Nakakuha pa ng Turtle or Lord rather for Smart Omega. At ito yung sinasabi natin ng importansya ng pagbalanse ng minion wave. Ngayon ay medyo papabor to sa Smart Omega dahil mapagsasabay-sabay nila yung bawat linya na yan. Ibang klase yung naging attempt doon ng Smart Omega. Sinalubong na ni Jack Mambay at saka ni Atoy Are. Kumbaga binigay na nila yung katawan nila. Sige namin. Kunin nyo na yung Lord, bilisan nyo lang. At yun nga ang naging susi para makuha nila na mabilisan yung unang Lord ng laban na ito. TNC Pro Team kailangan na kumapit pero shadow kill. Nasolo, actually dalawa ang naghati doon. Naghati-hati eh. Naghati-hati sila. Pero sa baba may ginagawa si Cousin ha. Iba na naman yung atake ni Cousin, pero mukhang nape-predict na rin to na Smart Omega Neos. Kailangan umuwi ng mga members, pero hindi yata pa uwi na Endorio. Basta-basta si Cousin, naabutin ng Blazing Duet ng konti. Okay, nagtago mo na si Endorio. Nagtago si Endorio. Kailangan niyang mag-ingat dito kasi si Casey na yun din. Pero bang outplay naman, gaganap! Kingson with a kill! Hindi siya pwede magpanggap na damo doon sa pagkakataon na yun. Nahuli siya doon ni Kaizen. And so far, isa si Kaizen sa binabantayan ko pa rin. Sa network, lamang na lamang siya in numbers talaga kay Andorio. And so far, parang siya secret weapon na pwedeng asahan later on. Ay, even yung mga fracture line talagang napakahapdi na ngayon. Magre-respond na dito ang Smart Omega. Hinahabol siya dito ng bato. Imagine mo yun na hinahabol ka ng malaking bato. So, Namamagang bato pa yan. Namamagang bato. Kailangan mo talagang tumakbo at umatras. At ganun din naman ang pagkatras na gagawin ng Smart Omega. Papalit-palit lang yung gold lead. 200, 100, 300. Pumunta sa TNC, pumunta sa Smart Omega. Ganito kadikit itong laban na to. Pabalik-balik tayo, pero pansinin din natin na nakikita natin yung Counter Infinix handcam si Kaizen, kung paano kalikot, guys, kung Grabe. paano rin talaga siya ka-attentive. Sa items man niya yan, Ayun, sa oh. recall man niya, na by the way, ang ganda na ng recall for TNC Pro Team, lalo na sa Smart Omega, di ba? Oo. And available na yun kung gusto niyo maging kasing lakas ni Kaizen Magnolan. Oh, minsan nakakalakas talaga yung mga recalls na yan eh, no? Again, available po yan sa shop kaya bumili na kayong lahat. Ngayon, 35 seconds para dun sa Lord. Wait lang. Pwesto na rin ang Smart Omega, ha? Saka ito, nag-usap-usap sila, pare-pare sila ng recall. Ano yan? Kasi kahapon si Daddy JP, iba yung Iba eh, ginagawa. iba eh. Pero dito, in sync sila. Pare-pare sa recall, pero hindi pareho ngayon yung nangyayari sa mapa. Kasi kung papansinin natin, in overall insight, parang lamang ang nabasag na tore ng Omega. Pero kung papansin natin, dikit pa rin yung total network. 7 to 6 yung skill score. Pero pagdating sa team fight, parang nagiging equal naman. Oo, tsaka maganda yung sinabi mo, no? Lamang sa mapa. Sa madaling salita, itong Smart Omega at kailangan humabol ng flow ng minions dito ng TNC. Pero kasi nahubusan sila ng oras eh. Una, nagsisimula na rin ng Smart Omega. Yung TNC, pinapahawak nila kay Cousin itong Lord na to. Wow, kailangan nila mag-rise up. Unti-unti na nga lang din, nag-rise to the occasion ng members ng Smart Omega. Gusto nilang lumalim, gusto nilang dumikit, pero i-reset lang muna ng TNC Pro Team yung Lord. Ang hindi nila nararamdaman Sa baba. ay may sa may bandang baba, may nagtatago, Escalera and Kaizen. Delikado ba ang pagsilip dito ni Ryota? Nandiyan na namamagang bato, pero hindi itutuloy ang balak. Habang silang lahat ngayon ay naghahanap-hanap, tagu-taguan, sino nga ba ang matataya? Pero sa ngayon ay wala muna magiging taya dahil yung Lord ay marireset na lang muna ulit. Ayaw talaga pakuhain, pero Blazing Duet mula kay Sa likod Cousin. pala! Siya nagamit niya yung Wind of Nature niya. At alpas pa rin makakatakas. Even Andorio nangalahati yung buhay Oo. niya with that crucial Blazing Duet from Cousin. Wala ring Purify ha, Oo. ngayon si Cousin. So kung sakaling pumasok siya, nakaabang ang mga members dito ng Smart Omega, nabigyan talaga siya ng isang maigi. Pero ngayon Grabe, maigi rin tignan natin kung paano nga lang din ba magiging man-to-man formation ng Smart Omega. Dahil sa ngayon hindi talaga nila bibitawan tong LBM, pero nandito ang sipa! Nakasipa na dito pero kulang ang reinforcement. Hindi sapat yung damage si Lancy para mapatumba yung nasipa. Liliko pa. Yung nasipa dito sa Smart Omega ngayon. Delikado ata ang TNC. May ipin sila dito. No, At no! nandyan siya! Gano'ng ka-wide si Atoy Al. Ganun lang talaga. Kayo si Escalera naman na may ipin. Gamit niya yung kanyang ultimate. At kailangan umatras. Kaizen pumipilit din. Sino ang kanyang reverse? Ngayon yung Shadow. Mag-isa lang siya. Nasolo niya. Andito na naman ang bangungot mula sa Smart Omega. Ibisa pa ganun, naging pa ganito. Smart Omega taking down 4 members of TNC Pro Team at makakakuha pa sila
nila ng Lord. Mabubuhay naman na si Heads. Masasamahan niya si Lancey, the birthday boy, para dumepensa. Pero dire-diretso lang ang tingin. Nandito na naman ang Smart Omega! Even yung Zaman Force ay nilang pagdarin. Wala sila mga ay hindi, meron pa. Meron pa. pa si Isming at matagumpay. Hindi lang mapapatumba. Yung Torre dito sa may bandang gitna. Mababa pa rin naman yung Death Timers. Pero nakaka-flow na rin ng maayos dito ang Smart Omega. Parang ang hirap nito ha. Nang hirap na huminga. Pero kailangan talaga mag-inhale, exhale ngayon ng TNC Pro Team. Abante na naman dito ang bagong barangay. Unti-unting nababasag ang mga tore. Pero Burrito sa pagkakataon nito, defendable pa rin naman Yeah. ang kanilang base. Matutunaw nila agad yung Lord. Pero ang problema, mas lalo na silang makoconstrict sa isang lugar lamang. Yeah, ito yung mahirap na parte. Yan, tumatama at kumukonekta yung mga Sipan Heads. Pero bitin talaga sila doon sa instant damage. Look at that. Yung mga nag-firing spawn pa lang, napakahabdi na ng binibigay dito ni Oker. What's more pa, pag-hina na yung Dominator's Descent ngayon doon sa may top lane ng plano nila. Dito na naman ang bagong barangay. Disiplina lang ngayon. Somehow gusto nila mas malinis sa mga pagpasok nila. Ay clean drive din na ginagawa dito mga tanod. Bawat daan, tapat mo, linis ko. Kasi bawat tinapatan nilang linya, ay minake sure nilang nabutas sila. Ngayon, yung remaining na lang is yung bottom inhibitor turret at mukhang gusto na rin itong kunin ang barangay. Narangan na nga, no? Hindi talaga makakaalis. Si Sabi Nancy! dito ni Jack Mamba, tumba ang dalawang members mula sa TNC Pro Team. Meron sila mga videos dito at kailangan ng kumapit ng TNC Pro Team. And this time, may set up si Escalera. Tatamaan! Pero walang tinamaan. Siya ang tinamaan ang lintik doon. Ang Noryu with that kill. Habang si Kozen, pinipilit lang niya pero walang magpapapigil pa. Smart Omega takes game at number 1. Pinainit ang laban. At dire-diretso lang kung gusto lang sa goal. Smart Omega takes game number 1.